Maaga nga ako nagising ngayon dahil sa alarm clock ko. Hindi dahil sa sinet kong alarm mga guys. Na dahil sa sobrang ingay nga nakaluskos na naririnig ko sa CR. Kaya dumiretso ako sa CR kung ano yung maingay. Napagtingin ko nga, eto'y naabutan ko si mama naglilinis. Pero pag siya niya yung tulog mga guys, dahan-dahan ako sa pagkilos ko para lang hindi nga siya magising. Habang naglilinis nga si mama dito, napansin ko yung gamit naming sabon mga guys. Parang hindi na yata ito maganda pang share sa pangligo. Na mukhang oras na talaga para magpalit na ng bago. Nabuti na lang bumili ako kahapon ng Safeguard Body Wash. Saktong-sakto. Eto na lang yung gagamitin kong pangligo. Sabi ko kay mama, papalitan ko na yung sabon namin dito. Nasimula nga ngayon, eto na yung gagamitin namin. Nabigla ako ng alala, may lakad pa pala ako mamaya. Kaya maliligo na rin ako ngayon. Na madali lang pala to gamitin mga guys. 2 pumps sa loofah, easy lather, and smooth application. Na ang ganda ng body wash na to mga guys. May deep cleaning na at healthy skin pa. Kaya yan mga guys, fresh na ulit tayo. Germ protection, check. Plug kit free feeling, check. Nasabi nga ni mama, pumogi daw tayo. Kaya itong Safeguard body wash rin daw yung gagamitin niya. Kaya try nyo na din. Ayun lang. Bye-bye! From this to this. Opo. Dito muna ako sa bahay ni Erica magluluto. Magluluto nga ako kayo ng special menudo. Na favorite ng lahat. Kaya naman ngayong araw, samahan niyo muna kayo magluto. Maaga pa nga lang pala mga guys na palengke na ako. Na magluluto kasi tayo dito sa malaking bahay. Na wala pa daw silang tagaluto. Kaya nagpresenta na ako. Na ako na muna yung chef nila for today's video. Eto na nga yung may-ari ng malaking bahay mga guys. Nasunod nga magiging kapitbahay na rin natin sila. Nasa-shoutout kay Tito at kay Yang. Nasa-shoutout ko na rito sa vlog kahit di nagpapa-shoutout. Walaan nyo pala kung ano yung lulutuin ko ngayon. Yung makakahula, papadalan ko na lang siguro ng menudo. Chot! Para mapabilis nga tayo sa pagluluto. Tuturuan ko na rin si Erica kung paano magluto. Para kapag nag-asawa to mga guys, hindi mahirapan. Sabi ko nga sa kanya, dahan-dahan. Kasi baka pati ko masama. Na ang dami rin pala nagtatanong sa inyo mga guys kung magpinsan ba kami o magkamag-anak. Na ang aking kasagutan ay hindi po. Basta magkaibigan kami mga guys. Eto nga, nahanda na namin yung ingredients na lulutuin para sa menudo. Na ako nga yung unang magbibinyag dito sa kusina ni na Erica. Kaya ang swerte natin mga guys. Kasi ang ganda ng lutuan nila. Na touchscreen na parang anumang oras pwede kang manood ng movie. Ngayon nga lang kung dito ka manunood, may stiff neck ka. Pero syempre mga guys, lutuan to. Naunahin nga natin palambutin tong manok na para mas maging malasa nga yung manok. Naglagay ako ng bawang, sibuyas, laurel, kalamansi, tsaka na din ng toyo. At yung pinakauli nga mga guys, di pwedeng mawala yung pamintang duwog-duwog. Na konting mekos lang. Napakukuluan nga natin to ng 30 to 40 minutes. Nasapat na yan para mapalambot yung nokma. Habang pinapakuluan nga yung manok, mag-uumpisa na ako magprito dito. Na ipiprito natin dito mga guys yung medyo matitigas. At tulad nga itong patatas. Eto rin carrots. Saktong prito lang naman mga guys. Kasi baka mapasobrahan sa lambot. Na kanina pa nga to excited. Na ang bango na nga daw nung niluluto ko. Kahit carrots pa lang yung nilalagay ko mga guys. Sinama ko na rin palang iprito tong bell pepper, tsaka yung hotdog. At na matapos ay makapamrito mga guys, nagumpisa na rin ako dito manggisa. Na medyo matagal-tagal na rin pala ako hindi nakakapagluto ng menudo. Nalas ko yata ang luto mga guys ng menudo nung nagpesta pa sa amin. Pero mabilis lang din naman lutuin yung menudo. Magkakaiba nga lang tayo ng way mga guys kung paano siya lutuin. Hindi lang ako sigurado mga guys kung ginagawa nyo rin sa menudo yung manok. Nakadalasan kasi kapag menudo baboy talaga. Pero masarap din yung manok mga guys, subukan nyo. Lalo na kung hahaluan nyo pa siya ng cheese. Ay nako, kapag ganito yung ulam mo, tsaka talaga ako mapaparami yung kain mo. Na syempre, hindi to matatawag na menudo. Kung hindi natin to lalagyan ng green peas. Ang sobrang bango na nga. Pero naglagay pa ako ng konting asin para mas maging malasa. Tara na, kumuha na kayong plato dyan. At makakain na tayo. Syempre, ipi-plating muna natin to. Para mas masarap tingnan yung menudo natin mga guys. Ang bango na. Kaya naman from this to this. Hindi ganun. Ay, sige, paano? To this. To this. Dapat pala talaga may tono mga guys. Kaya naman tara, kain na tayo. Nanilabas na kanya yung mga pambisitang plato tsaka kutsara. Nangyawan talaga ng kaibigan ko to. Kasi tingnan nyo, gold yung kutsara tsaka tinidor. At dito na tayo magkakalaman mga guys kung pasado ba yung naluto natin. Kasi hindi lang ako yung magte-taste test dito. Kasama din si Tito. Masarap. Masarap. Ito.
Oh, basta masarap daw mga guys. Na syempre ako rin magte-taste test dito sa niluto ko. Na yung rate ko nga dito mga guys, 1 million over 10. Sino nagluto dito? Masarap. Pero masarap siya mga guys. Kasi meron din siyang cheese. Na di rin siya maalat. Na nagustuhan naman nila mga guys. Kaya naman hanggang dito na lang ha. Basta ayun lang. Bye-bye! Maaga nga akong ginising ng ate ko kasi magluluto na daw ako. Nakapamalengke na din daw siya kanina kaya lulutuin ko na lang. Sabi ko naman sa kanya, wait lang ha, magti-tiktok muna ako saglit. Di ko pa nga alam dito kung nananaginip pa ako. Basta ang alam ko lang dyan, may sumigaw na magtataho. Paborito ko din kasi yung taho. Kaya kapag may sumigaw na magtataho dito, matik yan, lalabas ako. Kaso paglabas ko nga lang, wala na yung nagtitinda ng taho. Namiss din daw pala ako ng mga batang yan. Sabi nga nila, bakit ngayon lang daw ako umuwi? Dumating na din pala si kuya magtataho. Natanong ko nga yung mga bata dyan kung nakapagtaho na din sila. Tapos na daw sila. Kanina pa daw umaga, late lang daw ako nagising. Kumuha na din pala ako ng mga pangsangkap dito sa tindahan. Ako na muna pala ulit magluluto dito sa bahay kasi umalis si na mama. Tapos yung ate ko, di rin naman marunong magluto. Pero marunong siyang kumain. Charot! Inubos ko na din pala tong nabili kong taho kay kuya. Para masarap ang luto natin for today's video, kailangan natin magtaho. Charot! Pero eto, legit talaga to. Kami mga Kapampangan, masasarap kami magluto. Kaya mahalin mo ako, araw-araw kitang pagluluto ng masasarap na ulam. Uy! Hindi charot. Pagkatapos ko nga mahiwa tong mga patatas, sinabay ko na din tong sibuyas na magpapaiyak sa akin. Grabe mo naman ako payakin, sibuyas. Pero sige, direct. Kaya ko na pong umiyak. Ready na po ako. Action! Charot! Pero legit mga guys, sobrang hamti niya talaga sa mata. At ang pangit ko pang umiyak dito. Kaya di ko na talaga uulitin tong pag-iyak. Sinabay ko na din palang hiwain tong bawang at saka tong sili. Hindi sila masyadong mahilig sa manghang, kaya 3 sili lang tong lalagay ko. Kung ako nga lang kakain dito, kahit 100 sili ilalagay ko. Charot! Sinabay ko na din palang balatan tong kawots. Tsaka yung bell pepper. Bali, ito na yung pinakahuli ko nahihiwain. Tapos sinanggal ko lang din yung buto sa loob para hindi siya masyadong manghang. Pagkatapos ko nga manghiwa, inugasan ko na din tong patatas. Tsaka yung mga iba ko pang nahiwa. Drumstick pala yung nabili ni ate sa palengke. Yan na lang daw kasi yung available na tinitinda nila. Diretang manok pa rin lulutuin ko muna ngayon. Nagsawa na daw kasi sila sa lagi ko niluluto na adobo. Inuna ko muna palang prituhin tong patatas tsaka carrots. Medyo matigas kasi yung mga yan, kaya kailangan nilang lumambot muna. Parang gusto ko pa nga kainin tong patatas, bigla ako nag-crave ng french fries. Eto naman mga kawots, nagmukha tuloy silang kwek-kwek. Pagkatapos ko nga maprito tong dalawa, binawasan ko na tong mantika. Kasi igigisa ko na tong sibuyas at saka bawang. Kailangan medyo luto na yung bawang bago mo ilagay yung sibuyas. Sinabay ko na din pala yung paglagay ng manok. Kasi yan muna yung palalambutin natin bago natin ilagay yung ibang sangkap. Naglagay na din pala ako ng suka. Tsaka ikaw, ay toyo. Tsaka syempre yung pamintang duwag-duwag. Konti na lang pala tong natira sa pamintang duwag-duwag kaya nilagay ko na lang lahat. Pinalambot ko lang siya dito ng ilang minutes tapos naglagay na din ako ng kalahating baso ng tubig. Tapos naglagay na din pala ako ng sili na magbibigay anghang sa kauderetang manok natin. Di na nga ako nakatiis dito, kinain ko na yung isang patatas. Nang medyo malambot na nga itong mga drumstick, nilagay ko na din itong patatas tsaka kawots. Hinalo-halo ko lang siya dito para hindi masunog. Nilagyan ko na din pala ng bell pepper. Di naman masyadong mahang yan. Parang pang design nga lang yan sa kaldereta natin eh. Charot! Nilagyan ko na din pala siya ng tomato sauce para pampakulay ng buhay. Uy, charot! Naglagay na din pala ako ng kalahating kutsara ng brown sugar. Tapos nilagay ko na din tong reno para mas lalong sumarap tong niluluto kong kalderetang drumstick. Hinalo-halo ko nga lang siya dito para mabalansi ko yung lasa ng kaldereta. Naglagay na din pala ako ng gatas para mas lalong sumarap tong kalderetang drumstick. Ay chicken pala. Ay manok pala. Ano ba yan? Napakabango na. Kung pwede ko nga lang ipaamoy sa inyo to, ipapaamoy ko talaga. Tsaka syempre, papatikim ko din naman sa inyo. Syempre, ako muna magti-taste test dito. Kung alam mo bahay ko, sige, puntahan mo ako dito. Hihintayin kita. Ipagtitira kita ng isang drumstick. Kahit ulam ko pa yun mamayang gabi, ibibigay ko sa'yo. Magpiprito na lang ako ng tuyo. Charot! Wait lang. Ipiplating ko lang to. 3, 2, 1! Pagkatapos ko nga maluto tong kalderetang manok, kumain na din kami ng ate ko. Kaya ikaw, para sa'yo tong manok na to. Konting kagat lang ha. Birthday nga ngayon ng aking kaibigan na si From This to This. Na sobrang saya nga niya ngayong kaarawan niya. Kasi paano ba naman? In-effortan natin siya gawan ng cake ngayong birthday niya mga guys. May gift ako sa'yo. Na, this oras na nga ako sa pamamalengke. Nakinumpleto ko kasi mga ingredients mga guys. Kasi ngayong gabi gagawa nga tayo ng cake. Nawalaan nyo na lang siguro dyan sa comment kung sino yung pagbibigyan natin. Ito nga yung lagi niyang sinasabi. Mamaya na siguro yung to this mga guys. Kasi di pa natin to nagagawa. Nakinumpleto ko nga yung mga favorite niyang chocolate dito. Kaya ito yung gagawin nating flavor sa cake niya. Na mabilis lang din naman gumawa ng cake mga guys. Kaya kung may gusto rin kayong pagbigyan, pwede niyo rin tong gawin. Kasi saglit lang din talaga. Naglagay lang ako ng graham, melted butter. Tapos ayun, tapos na. Ay, hindi pa pala.
Basta ito yung sa mga pinakapalaman sa loob. Ayun ba sa pinakababa ng cake. Tapos itong mga chocolate naman mga guys. Ito yung pantatoppings natin. Ayun ba sa gedli ng cake mga guys. Nakada bukas ko nga yung iba lusaw. Kundi naman lusaw napuputol. Kaya sa mga oras nga na to, pinapanalangin ko na sana makabuo naman ako ng bilog dito. Na nakabuo naman tayo mga guys. Kaso nga lang parang ang pangat ng resulta. Mukhang lusaw yung tsokolate. Kaya di ako satisfied dito. Kaya lalabas ulit tayo mga guys kahit gabing-gabi na. Na alam niyo, buti na lang may malapit na 7-Evelyn dito sa amin. Kasi nakahanap pa nga tayo ng pamalit. Na birthday niya na kasi bukas kaya kailangan nating matapos to. Na alam niyo mga guys, tinatanong kami araw-araw kung ano bang meron sa amin. Sakto may mga choices ako dito. Hulaan nyo na lang. Letter A, Sinta. B, Bestie. Letter C, crush niya ba ako? Or letter D, self-love muna kami. Siguro makakahula dyan mga guys. Bibigyan ko ng isang tsokolate. Basta nasa 4 na choices na yun. Ang ganda na nga ng chocolate no mga guys. Na kanina kasi talaga, di mo maintindihan. Ayan, tingnan nyo, pantay-pantay na oh. Tsaka nakakatayo na ng maayos. Kanina kasi parang pila yung mga tsokolate. Na baka kasi sabihin no, hindi ko ginandaan yung cake niya. Kaya naman ang maayos ko na nga to sa gedli. Nilagay ko na nga tong namekos nating Graham kanina mga guys. Pagpasensyahan nyo na rin pala mga guys kung mixer ng bawang yung gagamitin ko dito ha. Wala kasi talaga ako pang mix dito. Ngayon pang mix ko nasa bahay. Na ito nga yung pinakalaman talaga ng cake. Na hindi naman lahat chocolate. Kasi para hindi nga siya nakakaumay. Ang epekto naman pala itong pang-mix natin mga guys. Kasi tingnan niya mukhang maayos naman. Kaya para matapos na to, nilipat ko na nga rin siya dito mga guys. Na mukhang maganda yung kalalabasan nito ha. Natambang ko na. Excited na tuloy ako. Na meron din pala akong dark chocolate dito. Na ito nga yung pang-toppings natin sa taas. Na para mas bumalansi lang yung lasa. Na di nga umabot yung dark chocolate. Kaya yung mga natira kaninang chocolate mga guys. Ito na lang din yung tinappings ko sa taas. Na okay na to, kaya palalamigin na natin. Pero bago nga tayo matulog, nagpapalobo na rin ako ng lobo dito. Kasi kanina nung bumibili ako ng mga sangkap, nakita ko rin itong mga lobo. Kaya sabi ko, isasabay ko na. At eto nga, nakapalobo nga tayo ng 5. Na fast forward mga guys, eto pagising ko, kinuha ko agad yung cake. Na kinakabahan nga ako dyan kasi baka mahulog. Pero makapit naman siya mga guys. Kaya nakakatayo naman tong cake. Ano sa palagay nyo dyan mga guys, maganda pa itong nagawa natin. I-rate nyo nga dyan ng 1 to 10. Basta dapat lahat sagot nyo 10 na. Chot! Dumating na nga siya mga guys. Kaya kinuha ko na natin itong pinagpuyatan ko para ma-surprise na natin siya. Tot, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, me! Ay, Erika pala. Sana lahat ng winish mo matupad. Kasi deserve mo naman lahat ng blessings. Uy, thank you! Tingnan ko sa'yo. Open mo ha? Open mo. Open mo lang. Uy, di na ako ready yan. Uy! Tawan-tawa nga siya dyan mga guys. Kasi relo yung niregalo ko. Na isang araw kasi, tinatanong ko siya kung ba't sa cellphone siya tumitingin ng oras. Kaya may suot naman ng relo. Ayun pala, di daw gumagana. Kaya buti na lang mga guys, nagustuhan niya naman yung relo. Kaya naman happy birthday ulit sa kaibigan ko. Sana masaya ka ngayong araw. Sige na mga guys. Masyado na mahaba yung vlog ko. Basta ayun lang. Bye-bye!